Silip-silip lang ulit tayo sa basura. Uy! May cellphone holder oh. Pero tayo ditong charger. Uy! Gumagana! Close, open. Natin kung gumagana yung wireless charger. Uy! Gumagana sa 16 Pro Max. For today, meron akong napulot na cellphone holder na merong wireless charger with USB cable. Nilinisan ko muna siya dito sa workplace para maiuwi siya sa bahay. Enjoy the video. Ngayon, nakauwi na ako sa bahay and dala-dala ko tong cellphone holder na nakuha ko. Meron siyang wireless charger and meron siyang cable na kasama na Type-C. Pangsasakyan siya, so saktong-sakto dito sa drift simulator ko kasi nga drift simulator nga siya, car simulator. So ngayon, ang problema ko na lang ay kung saan siya ilalagay. So ngayon, maghanap tayo ng pwesto kung saan siya ikakabit. So usually kapag nagka-practice ako mag-drift dito sa sim rig ko, dito ko nilalagay yung phone ko. So medyo malayo siya. So wireless charger rin yan pero medyo malayo kasi siya. So kailangan ko pa abutin na ganun, medyo hassle. Kaya ngayon, iniisip ko kung dito ko siya ikakabit. Parang okay na rin to kasi malapit sa steering wheel. Pag kailangan ko gamitin, nandyan lang. Malapit lang din sa laptop ko na pang stream. Dito naman, gusto ko rin sana dito kasi para simulate nga yung sasakyan na nandito yung mga peripherals. Kaso ang problema ko naman dito, walang pagkakabitan. Pwede naman dyan sa wall kaso baka mag-leave ng mark. And dito sa Japan, bawal ka mag-leave ng mark since hindi naman sa akin to. Nag-rent lang kami dito. So, dito sana, kasi ang problema nga, bawal magdikit dyan. Ang pinaka okay siguro na pwesto dito, para hindi rin nakakalat yung wire. Dyan lang din sa mga wire na magugulo. Kita niyo yung mga wire na yan. Dadagdagan pa natin ng isa pang wire na makalat. Kalat ng kwarto ko, sorry. So, yun, tara, install natin to dito sa pwesto na to. Let's go. Problema lang, naka-suction cup siya. Tapos, baka yung pagkakabitan ko. So, kumuha ko ng cable tie dun sa mga gamit ko. I-cable tie ko na lang siya dito para kapag in case na gusto ko tanggalin, puputulin ko lang to. So, kapit na natin siya. And lastly, kabit na natin yung USB niya na charger. Ngayon, nakabit na natin siya dito kasama yung cable charger niya. So, ngayon, nakabit na natin lahat and ano sa tingin nyo? Bagay ba dito sa sim rig ko? Minsan kasi hassle nga gamitin. So, ito yung phone ko na ginagamit. And try natin siya ikabit. Hindi natin kung gagana yung wireless charger. Ayun! Automatic siya na nagka-clamp kapag na-detect niya yung wireless charger. Astig. Then, kapag gusto ko tanggalin, click ko lang yun. So, di ba? Another kalat na naman dito sa kwarto ko. So, kapag nagka-try ako mag-drift or nagka-practice ako mag-drift dito and gusto ko mag-check ng Facebook saglit, check natin yung Facebook. So, yan. Check natin notifications or Instagram, ganun. So, nandyan lang. Less hassle kapag gagamitin ko siya. So, yun. Another basura na naman na kinabit natin dito sa sim rig ko. Bale, yun lang. Gusto ko lang sabihin na kapag meron ka naisip na idea, gawin mo lang. Meron ka namang free will. Basta wala kang tinatapakan na tao. And kung sa tingin mo, ikagagaan ang buhay mo, diba? Why not? So, ito naisip ko lang. Pwede ko ikabit dito So, kinuha ko galing sa basurahan. So, ngayon, functioning. Gumagana pagka gusto ko ilagay. Ganyan siya. And pagka gusto ko mag-charge, automatic. Diba? Ang saya ko no? So yan, yun lang po na for today. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one. For our next video, papakita ko sa inyo itong napulot ko sa basurahan na Asus Zenfone. Itong Zenfone na to, lalagay natin siya dito para gamitin natin siyang speedometer dito sa drift simulator ko. So, yun, stay tuned. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.